Ngayong araw nga ay mamamana nga na naman ako ng isda para may pangulam. Kaya naman habang nandito pa nga ako sa bahay ay kinokondisyon ko nga talaga itong aking ginagamit na pana para makahuli ng isda. Pagkatapos ko ang maituwid yung tadyang ng aking pana dahil medyo baluktot ay hinasa ko na nga rin ito para tumalim. Pagkatapos ko nga itong maihasa ay kinuha ko na nga rin itong iba ko pang ginagamit kapag namamana ng isda. Isinuot ko na nga pala dito yung aking kaputi pananggalang sa kati-kati o gatal-gatal sa ilalim ng dagat. At pagkatapos ko nga itong maisuot ay dinouble check ko na nga itong aking mga ginagamit kapag namamana ng isda, mahirap na baka may maiwan. At nang masigurado ko nga na kumpleto na nga itong aking mga gamit ay inilagay ko na nga dito sa aking lagayan ng isda na dating lagayan ng tubig. Oo, tama kayo mga kabuli, hindi kayo na mata sa inyong narinig. Dati nga itong lagayan ng tubig na kinonvert bayaw ko lamang para maging lagayan ng isda. Pasimpleng takip nga lang ako sa camera dito. Pagkatapos nandito na nga rin ako sa gitna ng dagat. Bago nga ako lumusong o tumapok sa dagat dyan ay nilinisan ko na nga rin muna itong salamin ng aking antipara gamit itong dahon ng papaya. Nang malinis ko na nga ito at nagtanggalan na rin yung bawat alikabok sa ilalim ng dagat ay sinuot ko na nga itong power na ang tawag dito sa amin ay kirwa. At nang makalusong na nga rin ako dito sa tubig ay agad na nga rin akong naghanap ng isda na aking matutusok. Medyo may kalabuan nga ang tubig dito sa ibabaw dahil nagsimula nga na naman ang pagulan-ulan, naghahalo ang tubig ulan at tubig dagat. Dito nga ulit ako namana ngayong araw sa medyo may kalaliman dahil dito nga ako nakapitas ng ilang pirasong mulmul nung last na pumunta ako namana. Sana naman kahit pangulam lang ay makakapitas na naman ako ng isdang mulmul na aming pangulam ngayong araw. Kaya naman nang may nakita na nga ako ditong isdang mulmul na tumago sa damo ay agad ko na nga itong binanatan o pinana. Nakatago pa yan sa makapal na damo partida, tinamaan ko pa rin. Napakagaling ko talaga at napakalakas kaya naman hindi na ata ako bagay dito sa mundo ng mga tao, kailangan ko nang pumunta sa mundo ng mga halimaw. Napasisid nga na naman pala ako dito dahil meron nga na naman ako nakitang isdang mulmul sa ilalim. Sige, magtago ka lang ng mabuti dyan sa damo dahil kapag nakita kita ay ihawin kita sa bunot ng nyog. Pagkapana ko nga dito ang tinamaan ko siguro yung kanyang kaliskis kaya naman nung siya ay pumalag biglang nakawala. May pinana nga na naman pala ako ditong isda na buong akala ko nga ay tinamaan. Pagkahugot ko nga nitong tadyang biglang nawala yung isda, siguro hindi tinablan, kinumtat. Habang namamana pa nga ako dito mga kabuli ay may nakita nga ako ditong isang tao na kumukuha ng sea urchin. Medyo nagulat pa nga ako dito nang bigla ko siyang nakita sa ilalim ng tubig, akala ko pawikan. Madalas rin kasi ako nakakakita ng mga pawikan o sea turtle dito sa dagat kapag ako ay namamana. Marami-rami na nga rin dito yung nakuha ni Uncle na pana-pana o sea urchin na ulamin siguro nila ni Auntie pampakondisyon. May nagpakita nga na naman pala sa akin ditong isdang mulmul kaya naman kinasa ko na nga itong aking pana bago sumisid. At nang makalapit na nga ako, eksakto na ang distansya, agad ko na nga rin itong pinana o binikasan. At nang tinamaan ko nga dito yung isda, agad ko na nga rin itong kinamal para hindi na makawala. May pinatuyutan o sinundan nga na naman pala ako ditong isda. Inaantay ko nga lang siya ditong mapagod kakalangoy para magtago uminom ng tubig. At nang nagtago na nga dito yung isda, agad na nga rin akong sumisid para panain yung isda. Tiyagaan lang din talaga ang puhunan kapag namamana ng isda. Dahil kung wala kang ang tiyaga sa pangingisda ay siguradong wala ka ring maiiuwing isda. Kinamalo dinakma ko na nga ulit pala dito itong napana kong isda. May posibilidad kasing makawala pa nga itong isda kapag hindi dinakma o kinamal. Kaya naman sa mga wala pang asawa dyan, ang masasabi ko lang kung mag-aasawa kayo ay dito na kayo sa mga namamana ng isda. Bukod sa merong tiyaga, palagi ka pang mag-uulam ng nilaga, magaling pag tumusok at magaling dumakma. Por Diyos. May binanatan nga na naman pala ako dito ng isda kaya naman agad ko na nga itong dinakma o kinamal para hindi na makawala. Medyo maliit pa nga itong isda pero pinatos ko na rin dahil nag-request nga na naman yung alaga naming pusa na panghuhuli ko nga daw siya ng isda. Nang ikasa ko nga ulit itong aking pana ay biglang nagkaaberya dahil naputol nga yung nilagay kong stainless para maikasa itong pana. Ang pagkakamali ko nga lang nang ako ay nasa bahay pa ay hindi ko nga masyadong chinik itong pana, ang chinik ko lang ay yung tadyang nitong pana. Mabuti na nga lang na remedyohan ko pa dito kaya naman tuloy pa rin ako sa pamamana, akala ko uwi na kaunti pang aking nahuli. May pinana nga na naman pala ako ditong isdang mulmul taragtag na tumago sa damo. Ang pagkakamali niya lang sa damo siya nagtago, hindi niya alam na magaling akong mamana kahit natakpan pa yan ng makapal na damo. Napasisid nga na naman pala ako dito dahil kinindatan nga ako ng isang mulmul, siguro gusto niyang magpatusok. At habang namamana pa nga ako dito mga kabuli ay gusto ko munang i-shoutout ang mga nagpapa-shoutout. Shoutout kay Edwin Garcia. Shoutout kay John Edward H. Corpus from LU. Shoutout sa Ramos family from Tipor, Bani, Pangasinan, sabi ni John Ray Ramos. Shout out kay Dada Lasso Sibido at kay Matthew Noah Sibido. Shout out kay Manuel Bakutana from Maribeles. Shout out kay Daniel Mato. Shout out kay Pobring Kamang TV from Kabungan. Shout out sa Divera family dyan sa Luna, Bulinaw. Shout out sa mga Olarte family dyan sa Malong, Anda. Shout out sa Carolino clan dyan sa Dukoy, sabi ni Jay R. Shout out kay Jerry Ariñego. Shout out kay Rod Arib from Salud, Bulinaw, Pangasinan. Maraming salamat nga ulit mga kabuli sa inyong walang sawang pagsuporta. Balik na nga tayo dito sa video at nang nakakuha na nga ako ng sapat naming pangulam ngayong araw kaya naman umahon na nga ako dito. Pangulam na.
Sure ball na to. Oh, yan, tingnan natin, huli natin yung araw. Oh, o yun. Mga mulmol. Nakadali na naman tayo. Iyan oh. May ano rin, mahigit 1 kilo. Siyempre bago ang lahat, gusto ko nga na namang magpasalamat sa itaas dahil binigyan nga niya na naman ako ng biyaya na aming pangulam ngayong araw. Diskarte at syaga lang talaga ang puhunan dito sa probinsya para may maipalamot sa pamilya. Gusto ko nga lang rin magpasalamat sa inyo mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aking pamamana ngayong araw.